evangelizing kasi kung nagpunta ka doon na maldita, nakasimangot at puro ka gano'n, sabi, yun yung mga yun yung mga akala ko ba, evangelizing community of love sila, ba't ang angas-angas, bakit ang iba ng dating? So ayun, good na may speaker, okay, mag-develop tayo ng ilan sa inyo ng speaker talaga, no? Habang may panahon, habang may talent, habang makatayo, no? Pwede pa yan. And then, of course, the young people, i-develop din natin sila para makapag-evangelize. But in general, the best way to evangelize, yung Acts chapter 2, the early Christian, yung mga naunang Kristiyano talaga, dahil sa mga apostolis, at na sila ay na-convert to the community of Christian, at maggrupo-grupo sila, lalo na Sunday, mag-praise the Lord sila, tapos magtikas-tikas sa tinapay, and then nakita ng mga ibang Hudiyo, mga Israelita, anong meron dyan? Sobrang loving ng grupo. Anong meron dyan? Sobrang saya nila kahit gidaog-daog. Gidaog-daog naman sila. Kasi panahon pa yun ng mga Romano sumako sa Jerusalem, sa Palestina. So they don't have all the rights. Pero sinabi ng mga kapwa Hudiyo, mga Israelita, anong sikreto meron dyan sa grupo early Christians? That they are really in love to each other and to the God, to Jesus, to the apostles. They listen attentively, they follow the direction, and they even sail mga sobra-sobra, huwag lahat. They sail it, and the money, they make it communitarian. O sige, ilagay dyan para makatulong sa mga iba. Sige, sa mga member natin na wala pang ulam, pang-kain, sige, magamit yan. Nagawa nila. So, si Pedro lang at si Pablo ang nagsangyaw nga pagsangyaw. Talagang nag-announce, nagmanlilyo sa mensahe sa kaluwas. Pero yung mga ibang member nag-evangelize through their lifestyle. So, I challenge na makita ito sa bawat servant. Mga veterano po ang grupo ito. Ano ko? Nag-aaral talaga ako 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Nag-graduate ako year 2000 sa pagkapari doon sa Manila. Nakapunta na ako dito dahil may activity. Nagsayaw na ako dyan sa isang Asia Pacific Conference. Nagsayaw ako ng Binagon. Punta Bilya. Anim kami. Wala na, si Father Tony namatay na, tapos si Edwin mag-Australia, ako dito, yung isa hindi pala natuloy na Palawan, yung isa Father Hermin sa Australia, yung isa si Philemon, pare rin, nandun sa siya. Bukang bibig na si Father, ang ilo-ilo. Dilim siya sa grupo, of course, but Brother Fabius, talagang naalagaan ni Father, nagpunta siya, nabigyan ng teaching, sumunod sa structure na ito, at sumunod sa direction na magiging evangelizing community of God. Kaya nag-host napunta din, nag-host ng ng malaking conference Asia Pacific. So, ibig sabihin, nandito na yung direction, and evangelizing community of love. Kung hindi man lahat sa inyo magiging speaker, pero ang lahat ng community, sana ay nag-evangelize through the lifestyle. Na pag makita tayo ng mga ibang grupo, okay din naman. Isip eh. Hindi po ako isip. Walang halong duplicity. Di ba yun yung ni Jesus sa isang tao na nakita niya doon? Oh, ito, this man has no duplicity. Wala talaga na. Totoo. So, evangelizing community of love po. Isipin po natin, damhin po natin. Kapag servant ka, evangelizing community of love, kung wala kang kakayahang pumayo din para mamulong, pero at least sa imong pamilya, ikaw makita sa bisanasang lugar, diri sa Itrino, ang imong presensya, makaingon ang ubang tao, oh, nag-evangelize na di sila. Ito, kinintawan na, makaingon dito, na hindi niya Ginoo. Ano ang reaksyon? I hope and I pray and
please, accept na pa, na ikaw membro din sa Silvan community. You have to evangelize. Father, ako, lahat, no? Na tayo ang bahay. Ganon din sa atin, malinaw sa isip ni Father, kasi nung 75 to 80 hanggang 85, si Father parang butterfly talaga punta dito, punta doon, punta dito, punta doon, formation, LSS, seminar, turo sa mga leader, gihulma niya, giporma ang mga leader, hindi siya, sige ka muna para sa mga leader. Pero pagbalik niya, wala naman, katag, kalat. So, nakauna na siya, kung saan man, yun ang naging niya, 5 to 7 members, ni ang atong structure, cell. Nanong cell man, what is cell? May biology teacher pa rin what is a cell? May doctor pa rin, may nurse, please. What is a cell? The basic? The basic unit. Ang cell lang talaga cell. So, anong katawan ba? Lawas. The basic unit para magkakaroon ng buhay na yun. Na makitaan lang, tanawin din ako, may cell din mo, tanawin. Doon na siya properties ang cell. This na muna na og cell as a group or cell. Kining na din niya, gamay straight lang ani, kita rin ang cell. Based on ganyan pinakaibabaw nga panig, makita na yun. There is a living entity, buhay. Mauna, ang ginunahon na sa department, cell na lang. Para 5 nga to sa 7 ka tao na maggrupo and then mahimong buhay yun ang community kasi every time experience niya and we have to give due respect sa kanyang experience. Siya magudang nagsigig lang ito nga preaching dito pagkuban na siya na gili magibugro as a community. Nag-charismatic sila, nag-permitting, nag-aliluya, magpunta sa simbahan, may seminar. Pagkapos, ang lifestyle nila yung community, kulang yun sa loving, evangelizing and loving kulang, morning din siya sa cell. Iyan yun yung pamaladungan. Morning yun siya nga, morning ang usapod kahaligi, struktura nga mahimong mas mo epektibo ang community, the cell groupings, the 5 to 7 members, homogeneous, tungkol kay pareho-pareho, no? Men, women, young, adult, married, and single. No? Napare-pareho ng grupo para asa to facilitate sa communication. Ang mga young people, young times, mga younger na mga butang ng ilang pag-istoryahan. Ang mga married, of course, about the married things. Ang mga single doon nga mga butang ilang istoryahan. O ang mga may edad na, maugihapon. Kaya nga, homogeneous ang tawag yan. The same structure, the same age level, the same status, o para makapacilitate o communication. Now, ari kita sa function sa cell. Alam, balumang ko nga nag-cell meeting ito mo. Sa uban, pwede common, pwede nga hatog sa simbangan, pwede nga sa sentro, o ang uban may buot nga tuyok-tuyok sa kada balay. Kumusta ang cell meeting? Ang meeting nyo, sa kingdom nyo, once a week, once kaduha sa usa ka bulan, katulog sa kabulan, or isang kanalay kas-asa ka kabulan yan. Dili mo kita, ang ubang community dito nag-seminar na sila. Okay, very good. Pero kung di yun kaya, ay usa kaduha, kasi magpupang simana, mag-formation na tayo. Napay tayo per meeting, napay tayo misa, no? Nangamusta lang po, kumusta ang dagang sa sila. Father sa ed. Nagkita pa ka mo sa inyong group, libangan ko sa tito. It's in meeting, very good. At least mabuhayan ako ng loob. Ano si meeting naman, namin ko bukas. Diba ako mudang, din ako ang shepherd. Tapos kung mamamatay ang cell, sa lawas, mamatay ang lawas. Usa ka mo kalawas. Kung lawas sa part and parcel lang sa usa ka lawas sa inyong parokya. Kung ang inyong parokya, part and parcel lang sa usa ka lawas ni Cristo sa diocese o Haro. No? Diocese of Haro ba dire? Okay. At ang diocese sa Haro, usa ka part and parcel lang sa lawas ni Cristo sa tigulo kalibutan.
Yun na. Body of Christ, munang alagaan na to ang cell atong katawan. Kasi kada membro ay isang katawan na part and parcel sa malaking mystical body of Christ. Gusto ni Father Polinar na ang structure na cell ay buhay. At para buhay, kailangan ng function. So ang function ng cell, mauna, cell meeting, check. Okay, shepherding, kumusta? Very good. And formation guide. Formation check. Mag-check kita. Naka-rosaryo ka na ba? Naka-ambo? Naka-checklist of the formation. Kasi ka ng formation guide sa bawat usa ninyo na pinag-naglobo, pag-check lamang muna na nakakuha ka sa mga nag-iingon na mga activities para sa formation na ang cell structure, doon yung structure na cell growth, tubo o buhi. Buhi o motubo. Buhi ko na. Usa motubo, ha? Kasi if we aim for growing na hindi tabuhay, patay. Wala. Kailangan buhi uno na. Para mabuhi, lagi niya ang kalimutan sa cell meeting, formation guide, shepherding. So sa formation guide, ganay listahan. Ito kung nakasimba na ka na ba, nakatalawat, nakabasa sa pulong, or naka-word method, naka-cell meeting, naka-shepherding, chika nung pina-edute, weekly, kasi may shepherd ka. I-check din niya, baka natin naman mong simba. Ano din na naman ka nagsimba? Na ikuan sa shepherding, i-guide ka. Tabangan ka niya. Go journey mo. Ano, nagtapon ka naman, bakante naman yung cell meeting or shepherding or for prayer meeting. So, mauna yung purpose sa formation guide. Yun ang purpose ng formation guide. Hindi natin barahon na, bakit pa i-check pa? Sa umpisa, parang binabara natin, no? Pero may purpose, may meaning siya. I-check talaga natin. Kasi may gabayan para makatrabaho yung shepherd mo. Kung pag buklan ng checklist ng book mo, limpyo man, walang check. Sinaw kayo, talaga hindi ka na formation. Ibig sabihin, hindi ka, ikaw